tao sa paligid natin ay meron ding factor kung bakit tayo posibleng umasenso or magtagumpay sa buhay. May mga family members tayo or mga kamag-anak na susuporta at mag-i-inspire sa atin. Pero meron din namang mga toxic ang ugali at posibleng magpahirap sa atin. Number 1, utang na loob o pakikisama. May mga kamag-anak tayo na ginagamit na yung salitang utang na loob at pakikisama para lang sa ikakabuti nila. Minsan sasabihan ka na, alam mo ba, noong araw, binigyan kita ng baon. Kaya dapat ngayon, bigyan mo ako ng 10,000. Alam mo yung mga nagpapanggap lang pala na tumutulong. Hindi pala bukal yun sa kalooban nila at magpaparinig pa sa'yo or magsusumbat. At dapat palang may kapalit pagdating ng araw. Na which is, wala namang masama na tumulong sa mga kamag-anak or na maikisama. Kaso parang ang dating ay nagiging obligasyon mo na ito at wala ka ng dahilan para tumanggi. May time na dahil nalaman nilang may trabaho ka na, ay dapat kang mag-blow out or manlibre. Kumbaga nagiging obligasyon mo na gawin ito. Pero paano kung wala ka palang sapat na pera para gawin ito? So ang ending, mangutang ka pa para lang mapagbigyan sila. Meron din na parang obligasyon mo na biglang tulungan yung iba mong mga kamag-anak, yung mga malayo mong pamangkin o pinsan, tapos biglang ikaw na yung magpapaaral na oo, magandang gawain yun, pero hindi mo obligasyon na gawin yun. Dahil una, hindi mo naman sila anak, pero dahil lang sa utang na loob o pakikisama ay gagawin mo pa rin. Paano kung sapat lang sa'yo ang pera mo? Nakatulong ka nga, pero paano ka naman? Paano ka makakaipon? Kaya dapat tulungan mo muna ang sarili mo bago mo tulungan ng iba. Hindi masamang tumulong, pero mahirap kung naging abusado na sila at napapabayaan mo na ang sarili mong pamilya at ang sarili mo. Number 2, mahilig mangialam. May mga tao sa buhay natin na ginawa na atang habit ang bagay na ito. Yung tipong lahat na ng gagawin mo ay meron silang say or comment na dapat ganito ka o na dapat hindi ka ganyan. Although posibleng dahil nag-aalala lang sila or concern lang sila sa'yo. Pero minsan, kapag sobra na ang pangingialam ng kamag-anak mo sa buhay mo, ay nagiging toxic rin ito. Kasi nawawalan ka na ng kontrol sa buhay na gusto mong tahakin. Yung tipong lahat na ata ng bagay ay dapat alam niya o kontrolado niya na para bang puppet ka na o na tipong wala ka ng privacy sa buhay mo. At totoong nakakairita yun. Miski nga yung mga simpleng bagay na kailangan ganito yung suot mo, na dapat huwag kang manood ng cartoons, huwag kang makinig sa mga banda kasi masama yan or sa demonyo yan, or magpo-comment ng, oh, ang taba mo na, wala pa rin boyfriend, or mag-asawa ka na kaya, at iba pa. Minsan pipigil lang ka rin nila sa pagnenegosyo dahil malulugi ka lang, o minsan sa kukunin mong kurso sa college, or even sa papasukin mong trabaho. Kaya mas lalo kang madi-discourage or mawawalan ng confidence. In short, masyado silang kailamero na dapat wala naman silang pake sa mga bagay na yon or sa mga gusto mong gawin. Lalo na kung wala ka namang ginagawang masama o hindi naman mali yung ginagawa mo. Wala ba silang sariling buhay at ang buhay mo ang pinagdidiskitahan nila? Number 3, puro palibre o hingi. Marami rin members ng pamilya natin na ganito. Mapupunta lang sa bahay nyo or kakamustahin ka lang kapag merong kailangan. Kailangan ng pera, hihingi sa'yo. Kailangan ng pagkain o ng damit, biglang magpapalibre sa'yo. Wala namang masama sa panlilibre na ibang tao or sa pagtulong sa kanila. Minsan dahil nasa abroad ka pa, ay para bang automatic na kailangan mo magbigay or manlibre sa iba mong mga kamag-anak kahit hindi naman dapat. Kaya nagiging toxic ito dahil sobra na or abusado na sila. Na tipong after makuha yung gusto nila, ay di ka na nila kilala bigla at masama pa doon ay sisiraan ka pa sa iba. Ito na nga tumulong pero ikaw pa ang lalabas na masama. Sila yung mga tao na para bang inaasa na lang sa'yo yung buhay nila na kahit kaya naman nilang magtrabaho ay puro asa pa rin sila sa'yo. Na di man lang nila naisip nakakahiya rin yun at na ikaw rin naman ay may sariling pangangailangan na porket medyo nakakaluwag ka ay hindi ka na namumblema sa pera or sa iba pang bagay. Number 4, laging minamasama ang ginagawa mo. May mga kamag-anak rin tayo na sobra na atang negatibo ang tumatakbo sa isipan. Na tipong lahat na lang ng sasabihin mo ay masama lagi ang dating sa kanya. Kahit yung simpleng advice lang or sinabi mo na wala namang masamang meaning ay nagiging masama na kapag narinig niya. Minsan pati ang mga kilos mo ay minamasama na rin. Maring hindi mo siya nakamusta sa isang lugar. For example, di mo talaga siya nakita or nakilala. Or maring hindi mo siya nabati sa kanyang kaarawan dahil hindi mo naman ito alam, ay magtatanim na agad ng sama ng loob at magtatampo sa'yo. Toxic na ugali ito dahil nasisira nito ang relasyon yung dalawa na para sa'yo ay wala ka namang ginagawang masama pero para sa kanya ay masama na pala yun. Number 5 pala, utang. May mga kamag-anak din tayong ganito na para bang ginawa ka ng bangko or kumpanyang lagi na lang binabalihan. Pero masama dahil kamag-anak mo yan, most of the time ay wala nang balikan yan na utang na yan. Hindi na yan utang bagkus ay tulong na lang. Na which is hindi naman masama na magpag-utang or tumulong sa mag-anak. Kaya lang minsan abusado na pag hindi mo na pagbigyan ay sila pa ang galit sa'yo at magtatampo pa sa'yo. Minsan naman kapag napagbigyan mo
ay may pagka mayabang pa or mahangas. May mga nagdadrama pa, pero minsan para lang pala sa bisyo or ibang susugal lang pala. Number 6, lagi kang kinukumpara sa iba. Sa pantoxic na ugali ay ito na dahil lagi kang kinukumpara sa ibang tao ay mas lalo kang napipressure at somehow medyo nawawalan ka rin ng confidence sa iyong sarili. Sasabihin sa iyo na buti pa si Pedro, ang ganda ng trabaho, ang laki ng sahod. Samantalang ikaw ay maliit lang sahod mo. Or minsan sasabihin na biyahe mo yung pinsan mo na nag-nurse kaya nakapag-abroad siya. At iba pang mga comparison na laging ikaw yung parang kawawa or mali. Na para bang yung pinagkukumparan sa'yo, ayun lang yung tanging paraan para umasenso ka rin or yumaman ka. Pero in reality, iba't ibang tao ay magiging iba't iba rin ang magiging takbo ng buhay. Kanya-kanya rin tayo ng kapalaran. Walang fix na magiging resulta. May iba na para sa ganitong linya or para sa ganitong trabaho. May iba na umaasenso sa madaling panahon at meron din namang aasenso sa tamang panahon kahit na medyo matagalan ito. Minsan naman kinukumpara ka sa mga masamang tao or sa masamang nangyari. Alam mo naman sa sarili mo na hindi ka naman ganun at hindi mo naman yon gagawin. Kaya parang nawawalan ka na ng control sa sarili mong buhay kung susundin mo yung mga kinukumpara sa'yo na alam mong hindi mo naman gustong gawin at iba naman yung mga pinaplano mo sa buhay mo. Number 7, hindi na natuto sa buhay. May mga kamag-anak rin tayo na ganito, yung mga pasaway, na para bang hindi na nga nag-mature or hindi na natuto sa mga pagkakamali nila sa buhay. Halimbawa, na gumawa ng masama, tapos nakulong, tapos nung nakalaya, ay balik na naman sa dating gawi hanggang sa nakulong na naman. Meron din naghirap dahil sa sugal, pero hanggang ngayon sugarol pa rin. Meron din nagkasakit na sa kakainom pero everyday pa rin umiinom ng alak. Meron ding mga naghihirap na nga sa buhay ay dinagdagan pa ang mga problema kaya mas lalong naghihirap. Kumbaga parang sa kasabihan na naghahanap ng batong ipupukpok sa ulo. Na somehow kung laging ganito yung mga kamag-anak ay minsan ay akala mo na normal lang yun na okay lang pala gumawa ng masama or dahil sa pagiging pasaway nila ay apektado ka rin at ang buong pamilya no dahil sa ginawa nilang mga kalokohan. At dahil doon ay hindi ka na nakakapag-focus sa mga bagay na dapat makakatulong rin sa pag-asenso mo. Number 8, hindi sila nagkakamali. May mga tao rin sa paligid natin na parang batas or Diyos na lahat ng sabihin nila ay tama. Hindi sila pwedeng magkamali, hindi sila pwedeng i-correct. At kung ano man ang sabihin nila, ayun na ang final answer or decision. Walang pwedeng kumontra. Na kahit alam mo na mali yung ginagawa nila o sinasabi nila ay wala kang magawa kasi hindi sila pwedeng itama at hindi rin sila pwedeng mag-sorry kahit sila ang may kasalanan. Kumbaga makitid ng utak o sarado ang pag-iisip. Nagiging toxic yun kasi parang wala ka ng power para i-voice out yung sarili mong opinion, suggestion, decision or kung ano mang bagay na sa tingin mo ay tamang gawin. Number 9, puro chismis. May mga kamag-anak rin tayo na nabuhay na sa chismis. Yan na yata ang oxygen nila na kailangan ay lagi may bagong kwento or issue na dapat malaman at pag-usapan. Yung tipong wala ka namang pake kung nabuntis si ganito o may bagong syota si ganyan. Dahil buhay nila yun at hindi ka naman involved sa mga bagay na yun para malaman mo ito or na maging sobrang apektado ka pa. Dahil sa totoo lang ay nakakaubos rin ng oras kung puro chismis na lang ang pinag-uusapan nyo. Kasi minsan parang naging mga investigador na kayo. Buti sana kung yung chismis o yung kwento sa'yo ay may kwenta. Impormasyon ba yan para sa tatay mong negosyo or sa mga upcoming na opportunities o pwede ka bang kumita dyan? Pero majority ng chismis ay wala naman talaga na itutulong sa buhay mo para umasenso ka at waste of time lang ito. Number 10, reklamador. May mga kamag-anak rin tayo na puro reklamo. Ang daming hinaing sa buhay pero parang doon na ata nakafocus imbis na ayusin ang sariling problema or pamumuhay. May kanya-kanya naman tayong opinion o paniniwala pero minsan parang sobrang lala na yata ng reklamo na pati sa social media ay umaabot na rin. Minsan parang pinipilit pa sa'yo yung mga paniniwala nila kahit wala ka naman pakialam or kahit na may sarili ka namang opinion. Puro reklamo na lang at puro bad vibes ang nakikita mo. Kaya parang ang sarap tuloy i-unfollow. Mas maganda na maging responsable at solusyonan ang problema imbis na puro ngawa. Ilan ang ito sa mga toxic na pag-ugali pero obviously ay marami pang iba at maaaring isa ka rin sa mga tao na nagtataglay ng mga ito na siguro akala mo ay okay lang pero minsan nakasama na rin yan para sa ibang tao. Iwasan natin na maging toxic kasi hindi maganda ang ginagawa nito sa buhay natin at sa iba. In summary, itong 10 toxic na ugali ng kamag-anak na magpapahirap sa'yo. Number 1, utang ng loob o pakikisama. Number 2, mahilig mangialam. Number 3, puro palibre o hingi. Number 4, laging minamasama ang ginagawa mo. Number 5, palautang. Number 6, lagi ka kinukumpara sa iba. Number 7, hindi na natuto sa buhay. Number 8, hindi sila nagkakamali. Number 9, puro chismis. At number 10, reklamador.